sa isang maliit na barangay sa gilid ng lungsod, kung saan ang signal ay pabago-bago. Doon nakatira si Mia, isang dalagang puno ng pangarap pero unti-unting napapagod sa kakahabol sa buhay na nakikita niya sa screen. Araw-araw, hawak niya ang cellphone, nag-i-scroll sa social media. Nakikita niya ang masasayang muka, tagumpay ng iba, at mga pangarap na tila napakalapit pero sa kanya parang napakalayo. Sa bawat swipe, may lungkot na dahan-dahang bumibigat sa puso niya na para bang may kulang kahit hindi niya alam kung ano. Isang gabi, biglang nawala ang signal. Walang internet, tahimik. Sa una, nainis si Mia. Pakiramdam niya na putol ang koneksyon niya sa mundo. Pero habang tumatagal, napansin niya ang mga bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Ang huni ng kuliglig, ang tawanan ng kapitbahay, at ang boses ng kanyang nanay na tumatawag, "Mia, kain na tayo." Sumama siya, kahit sanay siyang may hawak na cellphone. Sa simpleng hapag, kanin, tuyo, at sabaw, may nangyaring kakaiba. May kwentuhan, may tawanan, may mga matang tunay na nagkikita. Habang kumakain, napansin niya ang mga kamay ng kanyang nanay. Pagod pero puno ng pagmamahal. Ang kanyang tatay, tahimik pero may ngiting na nagbibigay ng kapanatagan. Doon niya na-realize na hindi pala siya nag-iisa, na may mga taong matagal na siyang hinihintay na bumalik sa kanila ng buo. Kinabukasan, imbes na agad mag-cellphone, lumabas si Mia. Nakipag-usap siya sa kapitbahay, nakipaglaro sa mga bata, at ngumiti sa mga taong matagal na niyang hindi napapansin. May matandang babae siyang tinulungan magbuhat ng tubig, at bilang kapalit, nakatanggap siya ng simpleng pasasalamat at isang kwentong puno ng alaala. Doon niya naramdaman ang koneksyon na hindi kayang ibigay ng kahit anong app. Isang koneksyong totoo at tumatagos sa puso. Unti-unti, may nagbago sa kanya. Hindi man bumilis ang internet, pero gumaan ang pakiramdam niya. Hindi man niya naabot ang mga lugar na nakikita niya online, natutunan niyang pahalagahan ang mga bagay na nasa harap niya. Ang halakhak ng mga bata, ang presensya ng pamilya, at ang katahimikan na hindi na nakakainip kundi nagbibigay ng kapayapaan. Isang gabi, habang kasama ang pamilya, tumingala siya sa langit. Walang filter, walang edit, totoo. Sa unang pagkakataon, hindi niya hinanap ang perpektong anggulo. Tinanggap niya ang ganda ng realidad. At doon niya naintindihan na sa mundong abala sa paghahanap ng signal at saya ng malalayong pangarap, ang pinakamahalagang koneksyon ay hindi nasusukat sa internet kundi sa pusong marunong magmahal, makinig, at maging totoo. Mula noon, hindi na hinabol ni Mia ang perpektong buhay sa screen. Pinili niyang yakapin ang realidad, hindi man perpekto, pero puno ng pag-asa. Nagsimula siyang magtanim ng maliliit na kabutihan, isang ngiti, isang tulong, isang sandaling pakikinig, at napansin niyang unti-unting nagiging mas maliwanag ang mundo sa paligid niya. At sa bawat simpleng sandali, natagpuan niya ang tunay na kayamanan. Isang pusong konektado sa kapwa, matatag sa gitna ng katahimikan, at kayang abutin kahit ang mga bituin hindi sa pamamagitan ng teknolohiya, kundi sa lakas ng pagmamahal at pag-asa.